Delgado Martin. Good morning! Balik Pastor, fine dining ko no iya. Subungaga, gusto niyo mabudol fight kita. Budol fight. Ang mabudol fight ka mo, makamot ka mo. Kaya kung makamot ka mo, mag-feel nyo it ang inyong inakaon. Okay, so subungaga, let's pray that God is going to speak to us through His Word. I would like to know, before I start, I would like to know kung sino din mga engineers. Mayroon ka din engineer sa house. Engineer. Undergrad. Architect. Students. Okay, engineering students. Architecture students. Okay. Asa ka mo? Si Nash? Si Brian? Sino ba? Architecture student. Si Tintin. Tintin ano? Architecture ka din, no? Engineering. Okay, saka ka man sa stage dahil ka man talaga. Please come. Nash, dali Nash. Please come. Hindi may i-interview ako sa iyo. Diba? Dali. Oy, yung mga gwapo. Sige, dali ka mga gwapo. Engineering ka mo tanan. Wala sa architecture. Architecture ka ba? Engineering man ka. Grabe ba? Sige, dali engineering. Engineering ka na. Kung higit sa architecture, nakulbangan sila. Okay. From more or less, dali ka mo. More or less, kabalo ni sila kung ano ang architecture man, no, mga engineering. Ano yung mo engineering? Civil? Ikaw, Nash? Agriculture. Okay. Agriculture, engineering, civil engineering. Civil. Civil. Agriculture na yung pag-intindihan. Pero I think may ara ka diyan ang relasyon. Sige. May ipamangkot ko sila sa ila. Grabe, no? I want to know kung kabalo sila lessons. Pero hindi ko makulaan kaya hindi nagiging katulungan. Okay. Sinong nag-aobra plano? Ang mga engineers nag-aobra plano, why? Ga-aobra plano. Okay. So nag-drawing, hindi ka mo yan. Ga-drawing. Ang imo galing niya, kahit doon na agricultural, pero drawing mo ka mo. Ay, grabe galing, no? Siguro ba yung mga agricultural engineering, nag-drawing man sila. Okay. So sa inyong drawing, ano yung gina-drawing? Ano gina-drawing nyo? Plano. Plano sa building. So po, gag-print pa kamo gyapon blueprints. Gagamit pa kamo gyapon blueprints. Wala ka kapagalo. Ano ka na nga year? First year? Ikaw? Second year? First year man. Mga first year ganito sila. Okay. So pero, kabalo ka mo, ang ginaobra, kaobra ka mo plano, pero ginaobra na nila sa blueprint. Okay. Wow. Pero, sino dyan ang nag-aobra design? Architect o engineers? Okay. Ang architect ang nag-design, ang nag-drawing. Sinong nag-aobra? Engineers. So mga engineers, kung dapat ang reobra ho, kinaglan, follow niya ang microphone, dali-dali lang din. Sige. Microphone liyo po. Okay. So, si Tintin kayo second year, nagalis Tintin. Gaobra ka na design din. Gaobra ka mo design, no? Naka-on. Naka-on na natin. Oh. Pila ka pages? Isa lang. Isa lang ka page pa lang. Ano pa lang? Floor plan? Floor plan. Ano pa? Try na pa mo, obra elevation, plumbing, electrical. Wala pa. Roofing. Mga designs. Okay.
Thank you so much kay sa inyo. Si Nash, ano kaligayan yun na drawing yan, Nash? Digital na laptop sa mga gamit. Tapos ginaprint man siya gamit. Gina-print na siya gyapon. Pero ang inyong ginagamit, AutoCAD. Grabe. AutoCAD na subong sa amon chimpo, wala ka ng AutoCAD. Subong AutoCAD na. Palakpakan na ito natin mga future engineers. Okay. So, maman, ipakatlo ko na sila dali kay I will be sharing with you about the blueprint. Isugpo na napon ang istorya ni Pastor about the blueprint. Pwede mo ito mapakita ang blueprint, samples ang blueprint. Sino sa inyo kabalo ko ng tsura sa blueprint? Okay, anong tsura sa blueprint? Ha? Blue color, okay? Kita nyo? Okay. Blue color na siya, pero blue color sa ang paper blue, pero ang iya nga ginasulat white. Amo ni siya ang example sa blueprint sa ginaobra nga design sa mga architect kag mga engineers. Okay. So, nga man blueprint. Because I will be using this illustration for you to fully understand God's plan and to fulfill them for us to be successful. Dari ko ma-focus subong sa aton nga sining illustration para ma-imagine ninyo kung ano ang connection sa success sa sining blueprint na ginhatag sa Ginoo. So, sino gusto mag-successful? Damo-damo di gusto mag-successful. Pero wala kita kabalo kung ano nila ang secret. Susubong nga aga, I will be sharing with you true success, fulfilling God's blueprint in your life. So ang tutun galing na success is fulfilling God's blueprint for your life. Ang question, kabalo na kamo sa blueprint sa Ginoo sa inyong life? Kabalo ka mo ba na ng blueprint? Blueprint is equal to God's plan. Okay? Ang blueprint ni, amo to ang plano, amo tong plano sa architect sa iya nga, amo to ang design sa architect kay amo nang ipaobra niya sa engineer. Kabalo ka mo nga itong architect si Jesus. He is the perfect architect. So, okay. Damo-damo sa mga napanungkol sa sa mga tao kung paano ano ang definition sa true success. Ang iban, we thought that if we have a lot of money, we are successful. Ang iban gambal na kung famous sila, successful sila. If they have prestige, kung tamo sila academic accomplishments, kung isa gani. Ako sa school, hindi ko, manami man po cum laude ka, nami man po cum laude ka. Isa na dako na siya mapuntos. Pero sa akon, wala ko base mag-hire ko teacher sa cum laude lang. Aman, dako cum laude, hindi mayo batasan. Dako cum laude, italon. Dako cum laude, nga hindi sila kabalo magtudlo from the bottom sila mga kabataan. I would like to hire teachers na may heart din sa mga kabataan. Mga teachers na hardworking, mga teachers na teachable, mga teachers na maayong batasan. Kaya nga man, ang abilidad pwede ma-develop. Pwede ko ma-train. Ano mo ang mga may bayad kung hindi pwede i-train? Hindi kabalo na siya sa iya gusto. Hindi mo siya matutuluan. Damo sa mga maalam nga hindi not everyone ha. Hindi yan tanan. Damo sa mga maalam na wala ka successful. Tungod hindi sila teachable. Kag hindi sila humble. Kagabi naton, damo sa atong kapagwapa, damo sa atong abini mo computing queen ka, mga successful ka na din. Or damo ka cars, damo ka house. Name them. Abin naton na muna ang success. But today, we will learn the details of what true success by fulfilling God's blueprint or God's plan in our lives.
So, kita ninyo ka na ng blueprint, no? Why blueprint? Naman blueprint. Naman blueprint ang ginagamit. Naman importante sa mga engineers ang blueprint. Naman importante galit na siya. Naman na kinanglan ni drawing, naman kinanglan ninyo may aragin ka mo yung blueprint. Naman may aragin ka mo dapat i-print nyo kita. Okay? Basis, yes. Naman blueprint, because engineers use the blue papers to print their drawings with white lines. Ako ng white lines. Blueprinting help in ensuring accurate and quick production of construction specification drawings. So in other words, negative ini isang ilang na drawing. Nga amo na dapat ang guide. Amo na dapat ang guide sa mga engineers para mangin manami ang iyang project. Para maging successful ang iyang project. What if? Damo tayo engineers nga. Damo tayo engineers, no? Sinong engineers ang dalan pa sa Kalibo? Sa atong di mga dalan sa 2nd District? Sinong engineers na? Oh, ang engineer sila, hindi isang honest na engineer naman. Kada, ito pinalang niya ang kabulan niya. Kung ba, no, SP, no? Kada ko naman ni Pastor, kada agi naman ni Pastor, sige, Pastor, oh, dabag ulan na bigyan mo, bra, guba naman. Ay, kaya ambal ko doon nila, para nga may, kay kaluluoy pa ng iban. Pwede na, Pastor, pasigalang suga. Okay na? So, nakita niyo naman ang blueprint, no? Okay, sige, pasigaw ka na. Okay, salamat din. Daw, hindi ko magkabuhin sa padulong. Joke lang. Okay, so that is very important. Dapat naintindihan ninyo na ang blueprint, sino diri ang mga construction workers? O sinong tutong? Sinong tutong? Wala, naglakat na sa? Ari si Patrick. O ari si Ram. Dapat kita ni mga construction workers na may mga lead man or may ari kita rin yung mga foreman, no? Nga amo na ang ila, ginalantaw. Ang iban sa ila, hindi sila kabalong magbasa sa plano. Pero ang engineers, ginatudluan sila magbasa sa plano. What if, Abi, kabalong ka mo may plano, kita dari sa kwan, gusto ko tali ito po ako kay Abi, kung wali, harap kayo ng Terry, ginata, yan nagalisa mo, ang plano sa nga ito na building. Hindi nga ito niya nga church, wala niya plano. Pero lantawa nyo kay wala plano, lantawa nyo lang CR sa boys kay wala ng plano. Ano ang resulta kung wala plano? O, bra, ikaw palay, wala plano, wala design. Anong gwa? Sukpon. Liwat-liwat. Yes, tama. Tumpak si Mabrona. Liwat-liwat. Liwat-liwat. So, ang blueprint gali, nag-show ini siya kung paano din-design ang building. Kagaman kinanglan kay dira sa plano or dira sa blueprint, mati ka pumayong ara dira naka-specify kung ano nga materials ang imo gamiton. Diba? Kung ano ang design sa puwerta, ano pala ang size ng puwerta, 60 or 80? Ano ba lang design sa puwerta? Ano ba lang design sa windows, glass or jalousie or inang French tie or sliding? Damo. So kung ay kaya plano, ay sumabag ka. Ay, imunta lang siguro jalousie. Ay, imunta lang siguro. Pagkakita niyo nga, ay galaw sa jalousie. Ilisan ta lang sa sliding glass. Diba? Maliwat-liwat. Arag-ara ang tanan na specification para makabalo ka kung paano ni mo obrahon ang balay. So makita ninyo yung difference, no? Kita na ka mo balay nga may design di dyan namin. Pwede mo makita to? Okay, kagkikita ka mo sa balay nga wala design, ano yan tsura? Diba, liwat-liwat, permilang, kalawayan ng tsura, no? Iba, do tree.
I-compare nyo dabi ang aton nga kung in medyosan mo na lang bala, president diri, walang kita plano. Lain kita rin plano diri yaw. The office ni diri tani or pwede nga daw stock room siya. Pero nahimo nga kwarto ni Arnel. Ang tawang buwa sa kwarto ni Arnel, may sink. Sa tiil sa bed ni Arnel, may lamabo. Kaya nga man, lain ang design sinatani, lain ang ginubra. Ay, hindi makita. Ang isa to, ang una. Ang isa pa, ang una-una, maging senso. Isa pa, ang namin. Wala? Ara, okay. Ara, ang muna ang itsura sa balay nga may design kaging ubra sa mecha. Ang next, i-compare na lang. Ang next, kag namin, no? Namin, sila. Namin namin, no? Sa gapon, si Jandy kag si Camille, naglantaw sang balay, di ka panganguyo sila, makabakal sila sa gilang balay. Next. Aria, wala ganyan sigurado, wala ganyan design. Wala ganyan plano. Wala ganyan plano, mga klase balay. Sunod. Kung wala plano, kung substandard, wala kayong follow sa engineer, ama nang iya nga to. Okay. What will happen if engineers will not follow everything that was specified in the blueprint? The project will become a failure. So si Jesus, this is true with our lives. Tuon ini sa atong kabuhiman. Nga kung hindi nato pag-follow ang blueprint or ang plano ni Lord sa atong kabuhi, we will become a failure. So, may mga times nga sa atong nga life, hindi man namin nagkakanabo, may mga chaos nagkakanabo. It is because wala natin gin-follow ang blueprint na tinatag kay Lord sa atin. I want you to stand with me. Let's pray as we start this. So, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, salamat sa nga aga. I dedicate myself to you for your glory and for your honor. And I also dedicate these people to you, Lord. Open our minds, our ears, Lord, that we'll be able to understand what you want us to learn today. And what you want us, oh God, to do for your glory and for your kingdom. Lord, be with us. Just anoint me, anoint our ears, anoint everyone. Salamat, Lord, be with us today. We love you in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Simple lang niya akong sermon niyatag sa inyo subong. I only have 2 points. I have 2 points for you to remember about true success, to the success, fulfilling God's blueprint for your life. Number 1 is you need to discover God's plan or God's blueprint for your life. Kinanglan, mabalaan natin kung anong plano ni Lord sa atin. Paano mo mabalaan? Balaan niyo ng plano ni Lord sa inyo. Paano niyo mabalaan? In Jeremiah 29:11, let's read. Oh, let's memorize. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kapag mo ang plano ni Lord, hindi malain para sa aton. Maayo din ang plano para sa aton. Kagamba niya, sa linya in Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, sa lingon, ang Ginoo ginatagaan niya kita, ginabuligan niya kita, nga may baluan nato ng iya mga plano para maubra nato ng plano niya sa ato na kabuhi. So, kinanglan, number 1, we need to read the manual of your life.
Kinanglan ako pasaw na pulong sa Ginoo, basahan ang Bible. Ang Bible sa inyong mga cellphone. Manami na ganun subong kay ang Bible ara sa atong cellphone. Bisan din ka makato, pwede ka mabasa Bible. Kay kung Bible nga amo mo dalon, hindi mo mapudlay magbitbit. Pero kung sa cellphone, pwede ka mabasa Bible. Bisan ara ka sa eroplano, pwede ka mabasa Bible. Bisan ara ka sa bangko, pwede ka mabasa Bible. Bisan nagapila ka kundiin, pwede ka mabasa Bible. Okay, you need to read the Bible naman. Because the Bible is our blueprint. Kung ang engineer may blueprint na drawing sa ilang architect, kita yan, may blueprint kita, ang blueprint na to, ang Bible. Okay, so, ikaduha, paano mo balaan ang imong gifts? Ay, hindi madadata na nasulat sa Bible, hindi madadapat na butang kung ano ang gusto ni Lord sa ako, kung ma-teacher ako, ma-engineer ako, or ma-lawyer ako, or ma-doctor ako. Wala mo nag-specify si Lord. Ariyo, know your passion. Number one, you need to read the Bible because it is the blueprint of God para sa ato. Number two, you know your passion, your gifts, your talents. Ano yung passion? Kabalo ka mo nga hindi man napag-ihatag na ang will bala ni Lord according man sa imo nga passion. Hindi man sa magsiling nga ang imo yung passion. Hindi, wala ka gidya, hindi ko gidya ka mahilig sa mag-ubra sa mga salakyan. Ay piliton mo gilang yan, hindi kaya kabalo. Kina-design pa na sa Ginoo kung ano imo talent, dira mo na niya in-line ng iyo yung mga plano sa imo. So, just like sa high school ko, nag-istorya kami, katungkol ang ako mga magulang, civil engineering siya sa Iloilo, nag-eskwela siya civil engineering. So, nagplano kami na dapat ako yung partner. So, nagambal kami na ma-architecture ako, kay parang may partner siya sa iya nga business. Siya ang engineer, akong architect. Amo nang reason nga nag-eskwela ako drafting sa CLT. Kuha ko drafting. Pero silito na ako, hindi ko yan may mag-drawing. Kabalo ka mo, drafting ko yan, pero classmate ko yung drawing para sa akin. Kaya hindi ko yan may mag-drawing mo. Kina-friend ko lang ng mga classmates ko. Kaya nga mo ng mga boys ko lang, mga may na sila mag-drawing. Kami ng mga girls, may mga kabalo mo kami mag-drawing. Pero may mga times yan, hindi ko yan kabalo yan. Kapag moving ko yung sa ako mga classmates. Pero lain ka rin pagpanawag ni Lord sa ako. Ang first choice ko, gusto ko mag-nurse. Pero ang bali nanay, may kaliwang sa imo, hindi mo guro kaya mag-nursing. Hindi ka lang mag-nurse. So nagpati ko kay nanay. Kabalo ka mo, ginagayad man ka mo ni Lord. Hindi man kaya ka maano mo ba? Sige lang pala, yun lang. Matesting ko aging sini. Kaya ginagayad ka along the way pala, samtang nagdalagan ang salakyan, ginagayad ka ni Lord na, o sige, liko sa tuo. O sige, pagsunod mo naman dito, ang ni Lord, liko ka sa wala. Ginagayad kita ni Lord. Kundi kita makanto. So, nag-decide ko, masaling ko gusto ko mag-education. Mag-eskwela ko education, gusto ko tayo sa West. Mag-eskwela, ganyan si nanay ko yan, hindi siya gusto magpalayo kami sa iya. Aba niya, dari ka lang eskwela, so dari lang man ko nag-eskwela. Until nga gitawag ko ni Lord na mag-alagan sa iya. Kung kabalo ka mo, namati ko kay nanay ko, wala ko kabalo nga hindi pa ko kabalo ko na akong passion. Sa huli na-discover ko sa titawag ko sa Ginoo, na-discover ko nga nananihan ko galing mag-teach. Nalipay ko magtulog sa mga kabataan, nalipay ko magtulog sa mga nanay ko, mga tatay. Nananihan ko magtulog. So na-discover ko ang akong passion is in teaching. Ang kabalo ko yan, ako niya ang gusto ni Lord para sa akin. Pero kabalo ka mo, dapat ko ma-discover mo kung ano ang gusto ni Lord sa imo. Hindi yan mapagusto ka na. Dapat kung ano ang plano ni Lord sa imo, kung ano yung mga desires, kung ano yung ginaobra, i-connect mo it always sa plano ni Lord. I-connect mo it perfect sa kingdom ni Lord. So, Philippians chapter 2 verse 13. Wala ko di kabalo kung ano yung desire, ang inyo di ang mga passion, no? Iban sa inyo may masahot, iban sa inyo may makanta, iban sa inyo may matupad. Hindi pagpilita sa ako kung hindi ka kabalo magsahot. Kanta ka na lang. O hindi man pagpilita kanta, kung may hindi masahot, sahot ka na lang.
Diba? So kung ano ang design ni Lord sa imo, dito ka, hindi mo pagpiliton. Kaya hindi ka gid successful. Kaya kung gusto mo maging successful ka, mapauyon ka sa plano ni Lord sa iyong mga life. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Si Lord man ang nagabulig sa imo nga may desire ka to do His will. Diba? Kabalo ka mo, bisan mabudlay sa nag-start kami ni Pastor, kaya tungod nga ang gitawag kami sa Ginoo nga mag-alagad sa iya. Bisan mabudlay, huwag kami nanalo. Bisan mabudlay, huwag kami naguntad. Kaya nga man, amo ni amon passion. Amo ni will ni Lord sa amon. Amo ni plano ni Lord sa amon. Kagkabalo kami, nga kung tumano lang siya namon, ubra, lang namon kung anong nakasulat sa blueprint. Maging successful dito. Amen? Amen. Amen. Istorya kami ni Pastor. Though best friends din kami dito nga duwa. Namian kami maglakatakat na duwa lang kami, namian kami maglagaw lang yan. Kag kami kong kisado, 35 years na tanong. 35 years na kami kaugdan eh. Pero damo kung kami gawang istorya, hindi po kusubos. May mga times yan. Kabalo ka mo alas stress na kami yan natulog na duwa. Eh, sige nga, inistorya kami yan na duwa. Ang mali gani sa akin, sabi niya si Lord, guru ko, hindi na ako magpastor. Kung hindi na ako magpastor, hindi ko happy. Kaya nga man, hitawag sa Ginoo nga maging pastor. Kung ano gidya ang hitawag ni Lord sa imo, you will be happy. Mabalaan mo na kung anong imo gifts, mabalaan mo na kung anong plan ni Lord sa imo, kay malipayon ka. Bisan mo problema. Hindi na yan. Ang iba, damo silang kwarta, pero hindi sila happy. Hello? Damo sa ato, nag-hisa. Oh, si Kwanda ako kwarta, ako wala kwarta, may tapo sila damo kwarta. No, hindi mo yan pwede comparing yourself sa iba. You need to fulfill God's plan for you. So dapat, tandaan nyo din, ang Bible, ang magindi ang blueprint ni Lord. If you want to be successful, you need to carefully study the blueprint that God has given you. Engineers, di ba? Paano nimo ang bali Brian kanina ang blueprint ginatag para ang bali mangin basis naton. Ang blueprint basis ina kung paano nimo patindugon ang building. Paano ka mag-umpisa sa pag-ubra sa building kung hindi ka kabalo kung hindi ka mag-umpisa? Hindi ka kabalo kung ano unahon mo. Hindi ka kabalo kung ano kadako ang building. Hindi ka kabalo kung ano kadako ang kusina. Hindi ka kabalo kung ano kadako ang CR. Hindi ka kabalo kung hindi mo ibutang pintana. Amoy naka-importante. Amo manili sa atong life. Hindi ka kabalo kung ano imo brahon. Ang Bible ang mag-guide sa iyo. Ang Bible ang mag-guide sa iyo. Susubok, panong duma, ano yung talent? Panong dumagin? Anong talent mo dahil? Anong gift mo? Banta mo anong gift mo? Pastor Achilles, Pastor Himanin mo gift. Pastor Achilles ya, ang iyan niya gift ya, aside na mawali sa isang pulong sa Ginoo, tanan niya nga dalaga nun, padalagan na gift Pastor Achilles. Why niya kapanang kami ang course kaya. Bisan din mo ni sa padalaganon, to si Arnel, si Kunda. Si Arnel, nasubuan na sa kundi na sa katry. Nasubuan na sa kundi na sa mga adpo sa Rojas. Kung hindi ka pagdulong, hindi makapagsugat, subuan na sa Luya Yalawas. Pero kali ko masubrahan naman siya sa pagkato pagkarin, maluya magyapag Yalawas. Mabalaan mo na saya. Nakaplano kami ni Pastor na madugang kami sa mabulig dari kay Arnel. Kay Bodong Isaan. Ito kami na lang naluwi siya. Pero naluwi mo ko siya kung luway siya nadulong sobra. Kaya nasubuan na sa sobra. Kaya ako na lang sa pagsinubuan, sige na lang daga na lang kumagiging na lang kay parang mag-backload siya. May mga tao na kinala nila exert ng ilang energy. So kung nabalaan ni mo, balaan nyo na inyong gift. Balaan nyo na kung di ka mumayad.
Balaan nyo lang kung diin ka mo inyong giftings. Si Tudoy Rickson, may hindi naman negosyo. Hindi gini pwede mag-implilo. Kaya iya yung giftings, pang negosyo lang iya. So hindi mo ma-discover ang imong giftings kung hindi mo mabalaan. Okay. Number 1 ko no, kinanglan, i-discover nimo ang plano ni Lord sa imo. Ang number 2, sigdasig lang niya, Pastor. Number 2, fulfill God's plan for you. Ako na yung pinaka-namin, ang portion. Now that you know God's plan for you, start fulfilling God's plan for you. Namasilig lang about, paano ko yan? Sa Lexis, mabas ang pang ano, hindi ko pang, ano ganin, hindi ko pang baksin. Pang mechanic ko yan. Maganami, ganyan yung mga salakyan ko lang kumahawin sila. Kabalo ka mo gift ina? Hindi kita tanang mayan makubras ang salakyan. Ay hindi kita tanang mayan matukar parehas kay Joshua kag kay Jeremy. May mga talent sila nga kinanglan nga i-develop. So, start fulfilling God's plan for you. Okay. Engineers. Kaya may aral na kamong plano. Paumpisa ka na. Kinanglan kung engineer ka, imo da na estudyohan. Di ba? Kinanglan sa diyan, imo kung ano gidya ang kinanglan, amo ni floor plan. Amo ni siya ang design, amo ni siya kadako ang building, amo ni siya kunahon na mo. Kabalo ka mo one time, ang brother na ako, ang tagiya sa Murag 101. Damo na siya tao, damo na siya project. One time, may isa siya ka-foreman, nagbuhos sila. Nagbuhos sila ng tagaan na siya sa instruction sa engineer, tuluan na siya na ako sini. Dawaay niya tulo sa buhot ang plano. Waay niya sa buhot kung ano ang iya ulo. Kabalo ka mo, nagbuhos sila. Sala ang inabuhos. Imagine nyo ba na, nagsala sa buhos ang aligi, puro tanan aligi buhos. Nagsala. Kaya measurement niya, instead na 3 meters, 5 meters. Anong buwa? Ano ba? Anong mo brown? Mabakbak. Mabakbak ka. Imagine na, mabakbakon mo mga aligi. Grabe, akig-akig ako na magulang. Kinparin din siya yun. Kaya nga man, aside na mabakbak ka, magasto ka sa tao sa likod, magasto ka pagit sa materials na nausik mo. Kag ang stress niyo. Diba? Liwan-liwan. Ako na sa atong life. Natika mo, sa atong life, kung magsala kasi mo desisyon, eh wala ka nang basa sa tulog sa Ginoo, sa iya gusto para sa inyo. Mausik ka chimpo sa pag-recover liwan. Example, nagambal si Lord, ako ni gusto kung pagkanahan mo. Hindi ka, kay gusto mo ginatong gwapo. Ba? Rich? Gusto mo ginatong gwapo? Atong gwapo nga may car. Ako to ako gusto, hindi ko hindi wala kwarta. Bisan gwapo, pero lupot ang pulsa. Kung magsala kasi mo desisyon, kaya mo bang bakon? Kaya mo bang bakon? Nakapakasal ka na? Kabay si Melka, kag si Yurito, pwede nagsala. Palagpakan natin si Melka. Halimbawa, nagsala ka sa imong ginpamana o ginpangasawa, pwede mo bang bakon? Ang question! Ha? Iuli! Kaya mo bang bakon? Paano mo i-restore? Paano mo i-restore? Ang mga broken relationships, paano mo i-restore? Mas-stress ka, damo sleepless nights, damo luha, magwasi mo mata. Makonect ninyo ako ginambal sa inyo. Gusto mo tayo, alagin na rin ang plano, kaya galing alas sa baba, wala na ko tayong kagina nga magbalik para lang ipakita sa inyo ang blueprint. Ngakon, ang engineer, hindi pagtunaan ang blueprint. Kag magsala sa pagbuhos, mabakbak siya,
magastuhan siya, ma-stress siya, magdulaan siya trabaho. How about sa atong life? I-relate yun na sa atong life. Kung magsalang ka sa isa ng ka-major decision sa imong life, kaya mo magpakbak, kaya mo ma-stress. That is the reality, di kaya tutod lang. Amo na, that is the reason why we need to study the Word of God. Kaya amo ni blueprint. Kabalo ka mo, nag-start kami ni Pastor sa life, hindi man namin. Pigado. Pero galing ibalaan mo ng plano ni Lord sa among life. Bisan pigado, bisan mabunday, nagpadayon kami. Kaya kabalo kami, that the best is yet to come. Yes. Lapakan natin si Jesus. Joshua chapter 1 verse 7. I want you to be careful. Consider niyo yung kagalingon engineers. Kung engineer ka, sino din gusto may kalay, o obra balay. Ako kabalo ka mo, ako lang man nag-design sa ako lang ba obra kay sa high school ko. Actually man namin sa CIT among training. Sa drafting sa CIT ko, bragi kami yan sa design. Kompleto gina yung design, tanan na details, floor plan, elevation. Ang floor plan, ako lang ang drawing ko, di tapit ang imong ang imong kusina din, imong sala din, imong bedroom din ang imong tanan dira. Kung may Porsche ka dira or may ara ka dira carport. Ginara dira ang first page gina siya ang floor plan. Ang second page, amo siya mga elevations. Ang elevations, amo na ang sa front view. Anong front view? O amo ni pila ka bintana sa front view, pila ang puwerta. Amo na siya ang details. Ang details sa plano, matinyo ni. Hello. Ang tanan na detalye sa plano sa Ginoo sa atong kabuhi para sa Bible. Amo na nga dapat hindi ka naman sa Bible, do not turn to the right or to the left. Be strong and very courageous. Ang bala, kabalo mo kasi nga time si Joshua ginambalan, mati ko mayo. Ginambalan sa Ginoo si Joshua kay si Joshua is a very young nagbulo sa kay Moses. Ang ba niya, be strong and very courageous. Be careful to obey all, hindi some, hindi few, hindi isang gamay lang, hindi isang selected, all, tanan. All the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Naman daw Christians na fail. Naman daw Christians na nagka-problema sila pangabuhi. Ay wala nilang isunod ang nakabutang sa blueprint. Instead, tani nga ang kwarta ato sa una, iputang sa likod. O kada sunod si mo bisita, ito yung maagi sa likod, kaya wala kayo kwarta sa printing. Diba? Kaladlawan, no? Kung isa atong life kaladlawan man, yun naman, wala nagapati kay Lord. Tapos sa ato, nagasuffer because we do not follow what the Lord wants us to do. Ang magdira, ay laliw ka sa akong charger, kay nalubat ang akong na laptop. Pastor Kilis mga ko sa extension. Okay. Joshua chapter 1 verse 7, ang balirin, be careful and be very courageous. Be careful to obey. Dapat careful ka. Ang kabalo ka mga engineers, ginatunaan, ginatila yung blueprint niya. Diba? Ginatunaan, ginatila, Brian, Sauli, Tintin. Tunaan yung ginatila. Tunaan yung ginatila. Ginalantaw, ginanila, kay gagmay, ina mo ang mga measurements. Gagmay ina ang mga measurements. Kaya kung hindi ka kabalo magbasa sa plano, magasala ikaw pag-ubra sa imong ability.
So masiling ka, hay, pila sini ang materials? Ano sini ang mixture? 1:1, 1:2, 1:3? Bala nyo na, naintindihan nyo na? Di ba lang, mag-mix ka mo, mga tatay? Mag-mix ka mo siminto, isa ka siminto, pila ka balas? O, pila ka ba to? O, di ba? Kung magsala kasi na, kabalo ka mo, may mga engineers. May mga engineers na hindi honest. Hello? Ngaman nga guba ang building kay ngaman gadinaya ang engineer. Sino sa inyo kakadto sa Iloilo? Kagi ka mo to sa flyover, to sa kwan? Sa may Pavia? Pavia? Bilyon ang project? Nga man hindi bagyan? Ha? Kaya doon may galintik to, doon may sala. Sala ang pag-ubra sa engineer. Nga man sala pag-ubra sa engineer. Pantayin nyo sino ang nagsala? Ang architect ko ng engineer. Engineer yan. Yung architect kaya lang na yan, design lang na iyaya. Pero ang nagkakabalo, kaya sa structural, ang ginayang engineer na kabalo. Ano, abi ko, ang tulay na yan, pag-agi sa mga truck yan, guba. Kaya nga man, hindi honest. Kung kaisa kita, mga brothers and sisters, kung kaisa, hindi man kita honest, mag-follow kay Lord. May mga pretension na kita kung isa. Kung sa church, okay. Kung sa balay, hindi. Kung sa church, ga-follow. Mabot sa balay, wala ka-follow kay nanang tikatay. Diba? Kung sa church, mabuhod. Kung sa gwa, gagawang bangkin. Diba? Diba? Amen? Amen. Hindi kita honest. Hindi kita true. Nabalira, be careful to obey all. Paano ka maging careful sa pag-obey sa all? Sa tanan, kung waay ni mo, gitunan maayo. Paano ni mo, paano ka kabalo ka mo iniho? Nagputang lang sila siniho, pero grabe ang ilang pang-measure niya. Gagamit mga calculator. Nga ariyo, unada na ito sa piyak, unahan dito sa piyak, tapos i-measure mong dara sa center para makamagawa mong center. Kita ko architect na mga engineer nga yes ang brother ko. Pasalamat ko sa Raguanoan, sila yung ginpulawan nila para lang nga makayoy na. Gikuha nila ang center pagtapos, ano abi, wala magigwa ang center, pag-uang ka lang dira, mana-mana. Anong buwa yan? Tibag, o kung magtibag, mano ka? O liwat-liwat mo maroon. Sino sa inyo kaagi nga nagbakbak ako sa inyo balay? Yung liwat niya ang design sa inyo balay. Ikaw mamron, damo ka sa ginbakbak. Na-stress ka ba ay? Oh, grabe mo stress. Si pastor, hindi na siya gusto mapatindog, mapatindog balay nga siya ang ma-supervise. Mas stress siya. Kami lang sa pagpatindog, sinida mo stress. Ariyo, lantawan niyo niyo, kay tibag. Galing kay Wayna nato, ito ipabakbak to, no? Ipabakbak, tali na mo atong gasto. Kabalo ka mo, inigin supon lang ang aton church ya, ang design sa aton church, atong lang niya kagaliki. Why hindi niya madala, ah? Iniyaw, itugang na lang ninamon supon. Ang nabalik pa, sir, tani, kung may kwarta lang kita sa ito, ginubrang ta design ng aton church, tani, hindi lang amusini ka dako. Tani, ginimot na daw theater. Tani, ginimot na two-story. Diba? Sa basang aliyon mo, ano din nga life verse ninyo, ang Joshua chapter 1, verse 7, ang bandera. Do not turn from it to the right or to the left. Isa may mga temptations na mapapromise kita. Mga engineers, isa may temptation para nga magdako ilang kwarta. Substandard ang ila, ginagamit ng mga materials. Instead, kani nga
Kabalo ka mo ang aton tuyang nga mga glass window sa babaw. Mga naman ito. Kita yan nagbakal materials. Iniya ho. Ay, kaya hindi makita ng bakal materials, pwede man na yung ilalang lain ang ilang ang materials kay nabaklod. So, dapat do not turn from it to the right or to the left. I-follow mo kita insakto yan. Ano, abing ko masili ang engineer nga, ang design nila, 80. Pamabasa nga, ibuong ko lang ni 60 di ang kwarta. Ay, imagine na wala, kung 60 lang na, kung may emergency kita dari, hindi kita diramay ko. Ito, CR lang nga dako aton parang ay nga maging dako na mo na, kaya yung design nato nina, nga kung may emergency kita, dako aton kwarta, nga pwede ka mo kadlagan pagwa. O, kung may linog abi. Oh, ay, least, may dako kita nga kwarta, kung may dako pag-idri nga kwarta. Actually, yung kwarta, pag inada nga isa tani, nga pagkato sa CR, galing kisang nagubra kita sa annex building, doon nag-on-on ang aton nga duta, hindi na siya natin pwede ma-open. So, kapray kami nga may kwarta tani, no? Kaya para nga magkayutan na dira. Then, kung careful lang galing kita mag-ubing sa ginabasang Bible, mas successful. Mas successful. Kaya, dito rin na ang basang Bible, pride comes before destruction. Nabada, if you love me, you will obey me. Nabadara, give and you shall receive. Honor me with your tithes. Ako strict ko sa mga kabataan namon. Grabe kita ba ko, kinabantayan ko sila permi na doon pag ginambalan ko lang sila. Na-pray ko nga Ginoo mag-guide sila nga maging tama nila mga desisyon sa lahat. So dapat tumanang tabi ng ginabas ang Bible. Obedience, your obedience to the Word of God is very important. The moment you compromise, it will affect the strength or the beauty of your building or your life. Tandain nyo the moment na mag-compromise kita ng utod, mag-aapekto ini sa imong bidya kabuhi, kung mangin manako or hindi. Tama ba lang? Sino din sinyo may mga regrets sa inyong life? Baga, tani, ang wala ko na musini, tani, kinakupon niya ako kabuhi. Tani, nang wala lang ko nagamangin, tani, nagkakusini. Tani, di ba damang ta? Dapat kasi na sa ginambal, kaya may mga regrets kita, wala ng mga sala na ito ng mga desisyon. Nagasala kita sa atong desisyon, especially kung ginambalan ka sa kino sa Bible, wala kang natuman. Kung kisa, hindi man takabalo magtuman, kay why man tagaba sa Bible. Hello? Paano ka maging careful? Sino nga engineer, ga-obra sa iyang building, wala niya nabasa ang iyang blueprint. Mangin man namin building mo, hindi. Hindi mangin man namin atong life on, hindi kita magbasa sa atong na Bible. Your project will be a failure. Or your life will become a failure. So if you fail to follow what is written in your blueprint or the Bible, you will become a failure. So i-simplify na lang atong life. Kami ni Pastor, i-simplify lang naman namin life. Obey God one at a time. Obey mo lang si Lord one at a time. Kabalo ka mo sa bulay-bulay ang amon nga pangabuhi. Natandaan ko yun, amo tong time mag-aaway si Pastor at si Papa niya. Akin siya kay Papa niya. Mag-aaway sila ni Papa niya. Mas stay ka rin si Papa sa balay. Nagaba si Papa nga dala lang kupungsin yung mas stay. Hindi siya. Kanya hindi ko. May maaway kami na din. Sa tungat tayo, bata pa rin. Kaaway kami nga duwa. Kaaway kami nga duwa nga man. Kaaway kami nga duwa. Hindi niya magpaistaron sa amin si Papa niya. Sabi ko, Papa mo na. I-forgive mo si Papa mo. Siya gambal ka lang. Sinagawin ka kabalo ka na nung ako na-experience. Iya, sa gamay pa ko. Di ba lang? Ako na ito na gambal ka lang sinanga patawaros. Kung nga tao, kung ikaw kabalo, ginubra niya sinasapon.
Pero ito healthy discussion man kami nga, ito discussion kami nga doon. Pero ito nga time, pag lang kami ng mga pastors. Kabay na, kag sa tunga time, persecute kami ni Papa, bali Papa siya, nagpulo-pastor ka. Pastor ka nga wala ka kwarta. Kaya nga ng mga buhay mo, ano ibuhay mo sa imong mga anak, sa imong asawa? Ay sa tunga time, nagpakasal kami, why kami na mga kwarta? Nasipa, ya gani nga mong talagbasan, kaya wala unod. Pero kabalo ko, si Papa, gaamusan ko si Papa, hindi nga ginawa niya si Pastor, binabuyayo si Pastor, kaya hindi niya palangga. Actually, palangga niya si Pastor. Gusto niya galing kayo sa amin. Galing, hindi siya kabalo kung paano sala ang iya pag-express niya pagpalangga. Kapag nakikita siya na sipa niya ng talagpasan, pero dalawa niya kami sa Gaisano. Saan muna? Gaisano, parang tayo sa ikibo. Dalawa niya kami sa Gaisano kung may kwarta siya kay shopping. Basta tunga tayo ng istorya mo si Pastor, dapat i-forgive mo niya si Papa. Kabalo ka mo dito nang start sa i-forgive niya si Papa, ipastay naman din si Papa sa amon. Bisan pigado, kami nag-stay ka rin si Papa sa amon naman sa inyo, natandaan niya mga nakastay ka rin si Papa. Sometime mag-forgive niya si Papa, dito yan ang flow of blessing sa amin. Kaya kung may hatred ka sa imong parents, hindi ka dito mag-bless. Bisan may sala pa yung Papa, bisan may sala pa si Mama nito, palanggaan ka sa'yo. Kaya bali Lord, honor your father and your mother. Kaya bali Lord, tumano naman ang iya mga pulong. Gituman ni Pastor ang pulong niya. Amat-amat yung bless kami ni Lord. Damang kita ba lang ang mga kabataan na wala sila ka-respeto sa ilang ginikanan? Ginasikitan pa nila ilang ginikanan? Ginaawan nila ilang ginikanan? Uy, respeto. Especially kung sila angat na sila ilang mga ginikanan. Simple lang. Ginakahuya pa nila sa ilang ginikanan. Sila yung magtuto, postura. Ang ilang ginikanan, dawa yung tawag ng postura. Nakahuya nila. Hello, young people. Sino pinapag-ugrahon? I will never be blessed. Pasalamat ko si Pastor naman dito sa ako. Sige na. Kag ato nga time, na-restore ang ilang relationship. Na-restore ang ilang relationship. Kag grabe ang blessings ng mga naglalabot sa akin. Kag nag-learn kami nga mag-tuman niya sa ginambay sa Bible. Madamo sa ato nga kung i-bless kita ni Lord, ginalipatan natin si Lord. Malaton ma, ay, successful na ko subong, busy na ko sa akong work. Ay, Pastor, sorry, hindi ko kasimba, kaya busy ko subong. Pastor, din lang din yung trabaho ko. Kabalo ka mo. Dapat, arimatin yun yung very important din. Kung ano man imong profession, ano man ang kin-design sa Ginoo sa imo, negosyante ka man, maestra ka man, pulis ka man, architect ka man, engineer ka man, doktor ka man, lawyer ka man, dapat connected ka gyapon kay Lord. Connected gyapon. Dapat ang imo mga plano nakaakon kita sa kingdom ni Lord. Ang imo yung mga profession gamiton mo para kay Lord. Ako nalipay ko ka dyan, di nga sang nag-higa, sang nag-duty siya dito sa Western Visayas Medical Center. Nga, laban niya, mami, laban namon nga mga pasyente at nagumatayon din dyan. Kaya mga pasyente, wala nagkakadto sa Western Visayas Medical Center, nga gamay pa lang nila sakit, kakadto na sila to, nang gamapatay na sila. Galing saka panaog siya, hindi siya kapanginaon, kaya saka panaog siya, kapuro ka na ng emergency. Pero kabalo ka mo, nakian ko, na doktor siya, gamit din pag na doktor, na maluwas ang ibang na tao. Yun ang pangumuyuan niya, nagumatayon niya nga pasyente, hindi na pamatay na ni Jesus. Kabalo ka mo, very important na. Well, sa mauya, sa doktor siya, na pangumuyuan niya. Kabalo ka mo sa eskwelahan, damo nga times na nag-counseling ko sa mga parents namon, kapag ito ang mga parents, may mga problema sila. Kung isa, akon sila i-confront ko sila kay tungod nga wala sila kabayad tuition or nagareklamo sila or may mga sala nga ginaobra. Gina-confront ko sila, pero at the end, kabalo ka mo, mag-counseling kami. It is important dyan na ang atong nga profession, hindi nato na pag-iset aside ang Ginoo.
dapat nakakonect yan. Hindi ka magsabi nga, Lord, busy ko sa eskwelahan. Dapat gamiton mo yung pagkamaestra, pagkamaestro mo, mamabantala ko sa Pinoon. Amen? Hallelujah. Proverbs 10 verse 22. Ama yung tutulog na blessing ni Lord before I end. Basta ka na ng verse kung isa pag-end. Proverbs 10 verse 22. Favorite ko hindi nga verse kung ina-keep ko gini-perfect kaya rin ko sa for. The blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble. Kabalo mo ang totoo dyan na success. Wala yung trouble, wala yung kasuko. Kung ginatilawan ka kuno, kung nara ka sa center sa witness sa Ginoo, may kalipay kaya. Bisan may problema, may kalipay ka. May kalipay ka. Pero, kung wala ka sa center sa will sa Ginoo, bisan magdako pa yung kwarta. Sa magdako pang imong mga salakyan, magdako, imong mga barbalay. Kung wala ka sa center sa will sa Ginoo, wala ka. Hindi ka magyapon maging malipayon. Kung hindi ka malipayon, that is not true success. Kaya ang true success, nagaupod ang peace ni Lord kag ang total na joy ni Lord. Amen? Amen? Ang mga pagkabutang, paama na lang, kabalo ka mo, ngayon yung mga salakyan na ginapag sa Ginoo sa mo, ang balay, ang iba nga gina-enjoy na mo ni Pastor, bled, bonus na lang niya. Bonus na lang niya ni Lord. Ang total na blessing, ang total na kalipay na rin sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. And last, I would like to read Psalms chapter 1. Kabalo ka mo, masubo lang. Ang iba ng tao, why nila, gina-set aside nila Ginoo, kaya nagalaga sila nga maging famous sila, nagalaga sila nga madamo sila sa ma-achieve. Gina-set aside nila si Lord. Wala nila ma-realize na si Lord ang source sa tanan. Si Lord ang nagatag promotion. Si Lord ang nagatag blessing. Si Lord ang nagatag good health. Si Lord ang nagatag sa tanan. Gani kung bayaan mo si Lord, bisan pag timakas ka pa, bisan tumanggapi ka na, abala sa Psalms 127 ka. Unless the Lord builds the house, it's builders before in vain. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Anong resulta sini? He is like a tree planted by streams of water. He yields its fruit in season, and his leaf does not wither. Whenever he does prospers. So, wala isang kadahon mo ang maglaya. Kung hindi maglaya mo dahon, kagtanan mo nga obra ko, pagkamaayon sa Ginoo mo, kay ginablay ka sa Ginoo, kaangay sa isa ka engineer, maging successful gidya ang iyang project kung ang tanan nga nakasulat sa blueprint, i-follow sa engineer. Ang tanan na specifications, ang tanan na materials na kinahanglan, ang tanan na mga specifications sa doors, sa windows, ang tanan na plumbing layout, ang tanan na electrical layout, mabalaan mo, maging successful. Magsala lang na ang layout sa mga electrical, pwede masunog yung building. Masunog yung building, mabalik mo pa na. Or masunog yung life, mabalik mo pa. Hallelujah. Hindi na kita kisabi na serious pala mag-follow the Lord. Doon. Gusto na ito mag-successful. Pero wala na ito kinaubra ang mga butang na magdala sa success. Hallelujah. 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 Amen. Let's all say.
you only have two choices. One, to follow the blueprint carefully and honestly and experience the blessing of having a successful building. Or, take it for granted, nagpakulang sa building. Let's apply it to our lives. One, i-follow mo ang ginambal sa Bible tanan, pasahod mo ang Bible. I-follow mo ang ginambal sa Bible, ang tanan na nakasulat. Basahan ang tanan na nakasulat kung ano i-follow. Kung gusto mo kita maging successful kayo. Kaya that is the only way. That is the only secret. Or, you neglect the Word of God. You set aside the Lord. Set aside mo si Lord. And you will suffer the regrets. You will suffer the consequence. Ma-regret ka sa imulay. Babakbak ka sa imulay. Kung masunog imulay, kaya mo balik. Kaya mo i-restore ang na-broken na relationship. Kaya mo i-restore ang mga nadula mo na. Natali na, ampun mo na, kahit mo nagbago ka tali kay Jesus. We cannot afford to lose the blessings that God has prepared for us. Because we disobey the word of the Lord. Because we do not follow what the blueprint God gave us in His word. Hallelujah. Let's worship the Lord. Post ang Psalm chapter 1 verse 4 to 6. I don't want to miss this verse. Hallelujah. Psalms chapter 1 verse 4 to 6. Ang muna sa isa natin na choice. If we choose not to obey the Lord, if we choose not to follow the blueprint. So, not so with the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Kabalo ka mo, isa lang before we close. Madamo kita sa mga imay na decision sa atin. Subong, damo kita subong mga infidel, damo kita mga broken ng mga relationships. Kung in the past, may nag-fail ikaw, it's okay. Importante nga subong kung ano man niya subong ang ara ikaw, padayunon mo na na. Kabalo ka mo, may mga tao nga they choose nga mag-ubra sila sa hindi mayo. Nadulan nila ilang pamilya, nadulan nilang respeto sa nilang mga kabataan. Dulan nilang respeto sa mga friends niya. Kung magulang mo ng respeto, mabudlay mang balik or hindi. Mabudlay na mabudlay na galing ko yung pulot sa nangilang na naulan ng gatas. Diba? Hallelujah. Let's decide to make the right decision. To follow the Lord
to love the word of the Lord, and to obey His commands. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat kayo sa iyong kaayo. Hallelujah. Salamat sa iyong katulong, Lord. Hallelujah. Let's just worship the Lord and let's, hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga pulong. Salamat, Lord. Kung in the past, nagsala kami sa among mga desisyon, buligi kami nga makorek na mo. Mabudlay man i-restore, but we need you, Lord, to restore. To restore us, our relationships, mga nadulag namon, ibalik nimo. Mga salat namon na desisyon, buligi kami that we will learn the lesson and that we will not do it again. Mamatin na kami, Lord, every time we make major decisions sa mga life. Lagi mo ang hinamon pa na nung imong design para sa ako. That we will follow what is written in your blueprint. We will be careful to follow, Lord. Kaya kung may isa lang tira nga magsala ang pagbutang na mong bintana sa among kabuhi. In-design mo na ang muning original na plano mo para sa amon. Mag-design kami sa iyong mga plano, we will not be happy. Thank you, Lord, that true success is in fulfilling your blueprint in our lives. Paligid kami, Lord, kapag tudong ini sa among mga tagipusoon. Lord, ikabuhin na mo nini so that we will live a life worthy of you. We live a life, Lord, I'm blessed. Hallelujah. Kamay sa tinambala sa Psalms chapter 1 verse 3. That whatever he does prospers. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I would like to call Pastor to release the blessing or benediction. Before I will speak and speak blessing upon each one, I want to tell you the truth that our God is the God of second chance. You have failed Him, but He wants to give us a second chance. Yes. We have, in the metaphor of cooking, there is a nasty ingredient. Nasty. I don't like garlic, it's nasty. I don't like
onions. Eating onions alone, it's nasty for you. But if you gonna mix it, all the ingredients, it enhances the recipe. That's what the Bible, that's what Romans 8:28 meant. That all things work together for good for those who love Christ and called according to His purpose. You have that nasty ingredient in your life right now, but our God can forgive. And God, still God, can give you success because He is still giving us the second chance. There is now no condemnation for those who are in Christ. And one of the evidences of true conversion is this. If you really say that you have an encounter with God, that you are a true Christian, isn't it this? One of the evidences of true conversion is you are living in the Spirit and not according to flesh. Meaning, you walk in the Spirit and not you are walking any longer to the flesh. So kalingaan, may mga indigname ang mga ingrediente sa atang kabuhi. Pero obrahon sa Diyos, ang balik sa Genesis. In the case of Joseph, the devil meant it for bad, but God meant it for good. Alam pa ka natin siya. Why? Because if you have failed God in the past, listen to this. What is in your mind? Failure is not final. Failure is not final. Failure is just a temporary state. It's not final. So meanings, we can go on, we can push through our journey because Christian life is a journey. It's a journey. It's a spiritual journey. It's like riding in a bicycle. Listen carefully, listen. It is like riding a bicycle. The moment you stop riding and pushing the pedal, you will fall. Meaning, you need to continue pushing the pedal for you not to fall. Because it's like riding in a bicycle. The moment you stop, you will fall. If you don't like to fall, keep on pushing, keep on drawing near to God, and God will help us to become successful people in these last days. Amen. Hallelujah. I want you to raise your hands. Hallelujah. Our God is the God who gives chance. He will bless us. No doubt about that. I am certain that God wants to bless us beyond what you can imagine, beyond what you can express. Because our God is great God, greater than all your struggles, all your desires. God is bigger than that. Thank you, Lord. Right now, thank you for your word. Thank you for my wife. Thank you for using her in this church. I pray that you will continue to bless your people. And I want to pronounce blessing upon this church. The Lord bless you and keep you. And may His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and grant you peace. Thank you, Lord. In Jesus' name.
Kuhaan mo na may